10 halamang gamot na aprobado ng DOH. Maraming naniniwala na may natural na mga lunas sa karamihan ng mga karamdaman. Posible ring nasa bakuran o hardin mo lang ang mga ito nang hindi mo namamalayan. Ating tuklasin ang ilan sa mga halimbawa ng mga halamang gamot. Ang mga halaman sa ating paligid, ang ilan sa pinagkukunan ng mga sangkap para sa mga gamot na ginagawa ng pharmaceutical industry. Pagdating sa herbal medicines at alternatibong remedyo sa mga karamdaman, patuloy pa rin ang pagsusuri sa industriyang ito kahit pa ng mainstream medical professionals. Bukod sa bahagi ng sinaunang panggagamot ng ating mga ninuno, ang mga halamang gamot, patuloy ring lumalago ang paggamit sa mga halamang gamot na ito upang gawing essential oils, tsaa at supplements. Number 1, Acapulco. Kilala rin ito bilang ringworm, bush o candle shrub. Mabisa itong gamot sa buni at iba pang infections, kagat ng insekto, scabies at pangangati ng balat. Number 2, Ampalaya. Sinasabing mas mabisa kung kakainin ng hilaw o iinumin ang ampalaya. Gamot ito sa diabetes, almoranas at paso sa balat. Sunod, bawang. Ginagamit ang bawang para sa diabetes, almoranas o hemorrhoids, ubo, burns o mga paso. At pinag-aaralan na rin ang anti-cancer properties nito. Mabisa rin ito upang mapababa ang cholesterol level sa dugo. Kadalasang naglalagay ng bawang sa maligamgam na tubig bago inumin ang mga nakakaalam sa halamang gamot na ito. Sunod, bayabas. Kilalang panlanggas ng sugat, galis at bakukang ang bayabas. Gamot din ito sa ulcer, rayuma, sakit ng ngipin, pamamaga ng gilagid, pagtatai at lagnat. Mayroong alkaloids, flavonoids, glycosides, polyphenols, saponins, tannins ang bayabas. Ang balat ng kahoy nito ay ginagamit ding pangmumog at panghugas ng katawan. Sunod, lagundi. Popular na halamang gamot ang lagundi. Gamot ito sa ubo, sipon at lagnat. Ginagamit din ito para sa asthma, rheumatism, boils o mga paso at pagtatae. Sunod, niyog-niyugan. Hindi lang pala ornamental ang halamang ito. Mabisa rin ito kapag mayroong intestinal parasites. Sunod, sambong. Nabanggit ito ni Jose Rizal sa kanyang nobilang Noli Me Tangere. Ginagamit ang sambong para sa ubo, lagnat, sipon, kidney stones, mga sugat, rheumatism, anti-diarrhea, anti-spasm, at hypertension. Sunod, tsaang gubat. Ginagamit ang halamang gamot na ito para sa skin allergies tulad ng scabies at pangangati ng mga sugat dala ng panganganak. Sunod, ulasimang bato o pansit-pansitan. Mabisang panlaban sa rayuma o arthritis at gout ang pansit-pansitan. Sunod, yerba buena. Kilala sa tawag na peppermint. Analgesic ang peppermint at nakakatulong itong mapawi ang pananakit ng katawan dala ng rheumatism at gout. Mabisa rin ito sa ubo, sipon at kagat ng mga insekto. Iba pang sinasabing medicinal plants. Bukod sa mga halamang nasa listahan ng DOH, marami pa ang napatunayang mabisa rin tulad ng sumusunod na mga halamang gamot. Alingatong. Popular na halamang gamot ang alingatong, lalo na ang mga ugat nito. Mabisang gamot ito sa UTI, prostate, anemia, diabetes, pagtatai at asthma. Sunod, ang aloe vera. Ginagamit ang aloe vera bilang gamot sa mga paso o burns, acne, dandruff at iba pang mga sugat. Pampalago ng buhok at pampakinis ng kutis ang gel nito. Sunod, alugbati. Masustansyang gulay ang alugbati.
Sagana ito sa fiber, vitamins E, B at C, iron, calcium, and antioxidants. Mabisang gamot din ito sa buni, alta presyon, sugat, ulcers at sakit ng ulo. Nagbibigay rin ito ng proteksyon sa kidney at atay. Sunod, Ashitaba. Native sa bansang Japan ang halamang gamot na ito. Mabisang gamot ang Ashitaba sa heartburns, ulcers, constipation, at high blood pressure. Sunod, asparagus. Ginagamit na gamot ang asparagus para sa rayuma, tuberculosis, hirap sa pag-ihi, gout, cancer, pananakit ng ngipin, hirap sa pagdumi, at panlaban sa hangover. Sunod, balanoy. Ubo, pagsusuka, kabag, pananakit ng tinga, buni, pananakit ng ngipin, pagtatai, iritasyon sa mata, ang ilan sa mga sakit na nalulunasan ng balanoy. Sunod, balbas pusa o cat whiskers. Mabisang gamot sa mga sakit sa pantog at bato ang balbas pusa. Ang dahon ng balbas pusa ay sagana sa potassium, alkaloids, carbohydrates at tannins. Pwede rin ito sa pananakit ng ngipin at kasukasuan. Sunod, banaba. Ginagamit na pampaligo sa bagong panganak ang banaba. Pwede rin itong tsaa para sa mga may balisawsaw, sakit sa bato at pantog, diabetes at alta presyon. Sunod, damong Maria. Ubo, lagnat at sipon mo'y agad na mawawala kapag uminom ka ng tsaa ng damong Maria. Marami itong alkaloids at flavonoids. Isa rin itong expectorant at antiseptic. Ang mapait na katas nito ay mabisa para matunaw ang sipon at ang mga plimang naiipon. Mabisa rin ang damong Maria upang maibsan ang pangati sa katawan, dulot ng iskabis. Sunod, eucalyptus. Sugat sa balat, mabahong amoy ng katawan, ubo, pagtatae, lagnat, malaria at sinusitis ang nagagamot ng eucalyptus. Isa rin ito sa mga sikat na essential oils. Sunod, guto-kula. Ang guto-kula ay tinuturing na herb o longevity. Gamot ito sa syphilis, hepatitis, stomach ulcers, mental fatigue, epilepsy, diarrhea, fever at asthma. Sa US at Europa, ginagamit na itong lunas sa varicose veins at chronic venous insufficiency. Sunod, gumamila. Gamot sa pigsa ang gumamila. Dikdikin ang buko ng bulaklak at haluan ito ng kauting asin bago ihilot o itapal sa bigsa. Ginagawa ring gugo ang katas nito. Sunod, kamuning. Orange jasmine. Mabango ang halamang ito. Kabag, rayuma, pilay at pagtatai ang kayang gamutin ng kamuning. Gamot din ito sa ubo at pananakit ng sikmura. Sunod, mayana. Gamot sa mga sugat, bukol at mga galos ang mayana na kilala rin bilang lampunaya. Oregano. Gamot ito sa mga paso, kagat ng alupihan at iba pang insekto, hika, sore throat at sakit ng tiyan at ng ulo. Nakakalinis din ito ng balat. Sunod, pandakake. Irregular na rigla, mga sugat, pangangati ng balat, pananakit ng sikmura, pananamlay o pagbaba ng libido, at pananakit ng paa ang ilan sa mga sakit na magagamot ng pandakaking kulay puti. Sunod, pandan. Pagsusugat ng gilagid, hirap sa pag-ihi, pananakit ng ulo, sugat, rayuma, pigsa at pagsusuka ang maaring malunasan ng pandan. Pakuluan lamang ang mga dahon nito at gawing tsaa. Sunod, saluyot. Hirap sa pag-ihi at pagdumi? Kumain ka ng saluyot. Mabisa rin ito para maibsan ang pagtatai at lagnat. Kahit ang kawalan ng gana sa pagkain ay nasusolusyonan ng saluyot. Malagkit ang dahon nito kapag nailuto na. Pwede rin itong gawing tsaa. Sunod, taragon. Mabisang lunas sa insomnia ang taragon at mainam itong gawing tsaa. Sunod, tawa-tawa. Kilala ang tawa-tawa bilang mabisang gamot sa hika at dengue. Tinatawag din itong asthma plant at gatas-gatas.
Pwede rin itong gamitin kapag nagtatae o kaya kapag may buni, kuliti, lagnat, pigsa, sugat at alta presyon. Ilan sa paalala sa paggamit ng halamang gamot. Madalas lahat ng bahagi ng halaman mula sa mga ugat, sanga, dahon, balat, bulaklak hanggang sa bunga ang ginagamit bilang gamot. Siguraduhing hugasan ng mabuti ang mga dahon o bulaklak bago pakuluan o ilaga sa loob ng 3 hanggang 5 minuto. Salain ng mabuti at saka inumin bilang tsaa ang mga halamang gamot. Halimbawa, sa paggamit ng balbas pusa, maglaga ng 6 hanggang 12 grams ng dahon at tangkay nito araw-araw at inumin ang tsaa 3 beses sa isang araw sa loob ng 1 linggo. Kung gagawing pantapal sa mga sugat, hugasang mabuti ang mga dahon bago dikdikin. Ipunin ang katas at ipahid sa bahagi ng katawang may sugat o impeksyon, kasama ang mga dahong dinikdik. Maaari ding panghugas sa sugat ang tubig na ginamit sa paglaga sa mga dahon. Tandaang laging mahalaga ang pagkonsulta sa iyong doktor. Makakatulong din ang masusing pananaliksik tungkol sa mga nabanggit na halimbawa ng mga halamang gamot bago mo ito inumin o gamitin. Kailangan pa ring lumapit sa doktor upang makakuha ng medical diagnosis ng naramdamang sakit bago uminom ng alinmang herbal remedies.